Hello mga kanegosyo, today itutur ko kayo doon dito sa maliit ko na sari-sari store sa unahan ng aking bahay. So ito ay hindi ko na to i-edit ha. So dire-diretso na lang to, raw video to. So ito ay almost 2 meter by 3.5 meter lang ang laki nito. So ito yung halos kalahati lang nung unahan ng bahay namin. So ganito kasi siya sa labas. So, yan yung main gate. So, ang ginawa ko, after nung main gate, yan, dyan ko pinalagay yung tindahan. So, ang ginamit na lamang dyan ay steel matting. Yan, yung makapal na steel matting ang inyong ipapagawa para kahit konti na lang yung magiging frame niya. So, dito, kung napansin nyo, yan yung main gate. So, papasok dyan yung customer. Nagpagawa pa ako dito nung pinaka-secondary gate niya. Yan. Para, kahit naka-safe pa rin yung tindahan. So, yan. Inilalak ko siya na ganyan. So, yan. Sa pagpasok mo na yan, eto, nagpa-customize ako dito ng magiging, yan, file ng ng mga soft drinks. So, ayan, medyo yan pa lang yung available natin ngayon, wala pang deliver. So, ito na yung pinaka kabuuan ng tindahan. So, magtataka kayo, maliit lang siya. Kasi ito talaga, namuhunan ako. Ang capital ko dito is around 100,000. So, kakasya ba yung 100,000 na puhunan sa 1.8 meter by 3.5 meter na tindahan? So, dito pagpasok, dito ko inano yung mga Red Horse. Tapos, ito, pinakamarami kong ngayon is yung mga Tetra juices kasi pasukan na. Okay, wait lang, may nabili. Okay, let's continue. So, kung nakikita nyo, kasi nga dahil maliit lang yung space, so hindi maganda kung maglalagay pa kayo ng mga divider. So, what I did is, eto, yan, yung kabuuan niya, nagpagawa ako ng, yan, built-in na patungan. So, ang ginamit dyan is 3/4 na marine plyboard yata yung tawag doon. So dito nakalagay yung ating mga Red Horse. So ito yung pinakamarami nating stock, yung mga Tetra juices kasi may pasukan na. So dito yung ating mga yan, yung mga pansabit natin na yan. So dahil bakal nga yung niya, yung sabitan niya, so okay lang kahit maraming isabit dyan. So, kung napapansin nyo, mga biscuit lang dito, as in zero junk food po talaga. Maliban sa mga candies, zero junk food po itong tindahan. Kasi ako po ay may 2 anak, so iniiwasan ko na, kasi kung hindi nila maiwasan kumain ng chichirya, syempre, iwas UTI. So, hindi talaga ako nagbebenta ng junk food. So, itong mga basket na to, para sa mga noodles. Ito, binili ko lang to sa Lazada. So, nilagyan natin yan ng tabing dyan kasi baka, para hindi mainitan yung ating mga noodles. So, yan. Kailangan merong ganan kasi lalanggamin. So, eto, sa part na to, ang ginawa ko dito, para kita ng mga customer, nandito yung mga school supplies natin. So, hindi lang masyado makikita, pero yan po ay kumpleto lahat. So, noong punuin ko yan ng school supplies, siguro namuhunan tayo sa school supplies ng siguro mga 12,000 lang. Tapos dito po, andito po nakalagay yung ating mga sigarilyo. So, napaka-importante po na alam po natin yung mga sigarilyo ng mga kapitbahay po natin. Para yun yung nabibili natin. Tapos, dito sa part na to, dito yung mga cosmetics. Yan.
Ito po yung mga cosmetic. And then, syempre, meron din po tayong mga over-the-counter na mga gamot. So, yan po. Kailangan kumpleto yan. Kasi ako, ang style ko talaga dito sa sari-sari store ko, basta kumpleto kahit tigi ilang piraso lang. So, yan. Ito yung mga gamot natin na over the counter. So, lahat ng mga gamot na pwedeng bilhin over the counter that are safe to buy over the counter. Kompleto po yan. Pinili po natin. Yan. Mga stationaries. Tapos, dito naman sa gitnang side, syempre yung ating mga delata. So, dapat hindi magulo yung tindahan nyo para madaling makita ng mga customer. So, kunwari, dito sa side na to, sa kanan ko, mga cosmetic and ganun. Dito naman yung mga dilata ko. Yan. Yan. So, dito sa ilalim yung ating mantika and egg. Tapos dito, yung mga stocks natin. So, kailangan may takip para hindi kainin ng mabait. And then, dito naman sa side na to, dito naman is para sa, yan, mga sabon. So, dapat, distinguish kung saang part nakalagay. So, hindi ako nagsasabit nitong mga ganito. Kasi nga, ang katulong ko sa tindahan is yung mga anak ko, mga lalaki sila. So, ayaw na nila ng ganan. So, what I'm doing is, yan, nire-ready ko na siya para dadamputin na lang nila kapag may bumili. So, like I said, dapat alam mo kung ano yung mga laging hinahanap ng customer mo. So, sa amin, ito yung mabili. Ito sa amin yan. So, pinakamarami ko talaga supply lagi is sabon. So, ayan. Ito yung mabili sa akin. So, yan yung marami kong stocks. Yan. Tapos, essential din sa tindahan. Dapat tayo ay may CCTV. Kasi meron talagang mga chances na, halimbawa, sasabihin ng customer, ba't na ito nakatalikod? Sabihin ng customer, naabot ko na po yung pera. Ganito po yung pera na inabot ko. So, pagka ganun, wala na tayong kung may CCTV, yan. So, nakita nyo na. So, ito ay almost 2 meter by 3.5 meters lang na laki ng store. So, yan. Basta alam nyo lang kung ano yung mga hinahanap ng customer nyo and then kompletuhin nyo. Alam nyo, napakaganda sa isang store kapag kakumpleto kayo mula sa gamot, school supplies, sa groceries, sa mga anong tawag doon, mga pang personal na mga mga cosmetic ba ang tawag doon. Kasi hindi na sila pupunta sa iba kapag alam nilang kompleto kayo. So, hindi naman kailangang marami lagi. Pero ako kasi, what I'm doing is, kung ano yung talagang mabili, lalo na kapag may mga promo, dinadamihan ko na kasi sayang naman ang pamasahe. So, yan. Ganun lang siya. So, ang isa pa dito sa dagdag ko, syempre, nagbebenta rin ako ng yelo, gumagawa ko ng yelo. And then, meron din po tayong cash in and cash out ng GCash. So, ayan. Maliit lang siya, pero kung tulad ng itong pinakita ko, yan. Pwede naman, posible naman. So, 100k capital. Kompleto na siya. Ganyan. So, yun lang mga kanegosyo. Sa susunod na video po ulit.